Ang nakalagay dito, Mateo 6, verse 19 to 21. Tatlong verses lang. So sabi dito, okay. So sabi dito mga kapatid, huwag kayong mag-ipok ng mga kayamanan dito sa lupa. By the way, ano tayo ha? Series naman tayo. Natapos natin yung chapter 6 verse 5 hanggang 14. Ngayon, sumaktaw lang tayo ng konti. Verse 19 tayo. Sabi dito, huwag kayong mag-ipok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok ng pagnanakaw. Sabi ni Jesus po ito ha. Malinaw ba dyan? Okay. Sabi dito, no? Verse 20, sa halip, mag-ipok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Okay. So dito mga kapatid, sinabi ni Jesus ito. Naunawaan niyo po ba ang ibig sabihin ng kayamanan? Opo, Pastor. Okay, ano ba ang mga uri ng kayamanan? Maraming mga Pastor. Marami. Pera, ari-arian, bahay, sasakyan, lupa, ano pa ba? Pananim. Yan ay mga kayamanan sa lupa. Ibig sabihin, ang literal na kilala natin na kayamanan sa lupa, yung maraming pera. Sa Bible kasi, madalas binabanggit, maraming silver, maraming ginto. Pero kasi ang silver, converted yun sa silver na denarius, ang ibig sabihin ay pera din. Ang binabanggit lang madalas, silver. Pero mga kapatid, ang sabi ni Jesus, huwag daw mag-ipok. Pag sinabi mag-ipok, ano ibig sabihin? Mag-ipon na, ibig sabihin mag-savings, di ba? Usually dito sa atin, sa Pilipinas tuloy. Dito sa lupa, kadalasan nag-i-impok ng pera sa bangko, sa bahay, o ini-invest sa mga yung mga mayaman, ini-invest sa mga tinatawag ng stock exchange yan. O kaya, nagpuput up ng business para mag-regenerate yung income, magkaroon ng revenue. Kaya lang, ang sabi ni Jesus, huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang. Tatlo po yung threat kapag mayroong kayamanan sa lupa. Una, insekto. Ikalawa, pinakalawang daw. At pangatlo, magnanakaw. Pag-usapan natin yung insekto. Saan ba ano ba ang insekto? Ano yung relasyon ng insekto sa kayamanan? During the time sa Israel, mga kapatid, may tinatawag na pananim na mga wheat. Yung wheat na yun yung ginagawang tinapay. Ang pagkain ng mga Israelita ay tinapay galing sa wheat. Kung tawagin tayo po, ang pagkain natin ay palay. By the way, ang wheat po, tinatawag na, galing ng wheat, trigo. Ang trigo at saka palay ay uri lang din niya ng tinatawag ng damo. Yan ay damo na uri na mataas ang grain. Kung tawagin ay mataas ang level dahil kinakain ng tao. Pero, nasa 6,000 species ang tinatawag na uri ng damo. Kasama po yung grain, kasama yung palay. Uri lang din ng damo yan. Pero yan ay mataas sa antas dahil pagkain ng tao yan. Ngayon, pag sinabi ng insekto, ang insekto ay sumisira sa mga pananim. Halimbawa, Israelita ka, marami kang kayamanan, marami kang ari-arian. Kaya lang, ang kayamanan mo, kahit na marami kang pananim, pero kayang sirain niya ng insekto. Amen? Amen. Sino din may taga-probinsya? May mga nalalaman sa pananim. Di ba? Nilalagyan ng insecticide, panglaso para huwag magkaroon ng insekto. Dahil kapag in-insekto ang palay, kakaunti ang mga harvest, di ba? Kakaunti ang harvest, kaunti ang kita, kaunti ang makakain. So sabi ni Jesus, ang insekto po na pumapatay sa mga pananim,
Kapag marami kayamanan ang mga Israelita na pananim, isa sa mga pananim, trigo, o kaya ubas, o kaya yung puno ng olive. Ang olive ba pinanggagalingan ng olive oil? Yan po yung mga pangunahing pananim. Pero kayang sirain niya ng insekto. Kaya hindi ka pwede magmalaki na marami. Sa aming panahon dito, halimbawa, naku, marami akong lupain, marami akong pananim. Kaya lang, kayang sirain niya ng insekto. Naniniwala ba kayo? Okay, isa pang sinasabi rito, may naninira din kalawang. Pag sinabing kalawang, yung mga metal, halimbawa, yung silver, yung bronze, pwede masira yun. O kaya kapag low ang value ng ginto, pwede masira ng kalawang. Kaya mga kapatid, yung mga pera, nawawala talaga rin yan, nasisira. Yung panahon ng Unbel, mga kapatid, yung panahon ng Unbel, ang dami mo na-discover ng pera na mga nabasa, binaha, tinangay. At yung mga nasunog yung bahay, marami may mga nasunog na pera, at yung iba inaanay yung perang papel. Sa madaling salita, kahit mayaman ka, pwedeng mawala yung kayamanan mo dito sa lupa. At ang ikatlo ay magnanakaw. Yung insekto po yun, animal. Yung mga kalawang, natural na state, sumisira. Pero meron pang isa, tao naman ang tinutukoy dito, magnanakaw. Kaya sabi ng Panginoon, huwag ka mag-impok na kayamanan sa lupa dahil dito ay may natural na insekto, may natural na kalawang, at yung mga tao na nagnanakaw. Alam naman natin, di ba? Marami tayo napapanood na movie, mga dapat sa bangko, pinapasok yung bahay, akyat bahay, okay, ninanakaw. O kaya mga hold-upper, di ba? Pino-hold up, pinanakawan ng cellphone, kayamanan, inukuha yung motor, dati natin nababalitaan. So ngayon, sabi ni Jesus, ano ang dapat gawin? Sa halip, verse 20. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto, dahil walang makakapasok na insekto, siguro. Wala rin, wala rin kalawang. At walang makakapasok na magnanakaw. Bawal po magnanakaw doon. Amen? Sa madaling salita, itong tatlong bagay na sumisira sa kayamanan sa lupa, hindi makakapasok sa langit. Kaya, kung literal natin unawain, o kaya figuratively, na pag meron kang kayamanan na kaimpok sa langit, safe na safe ang pera mo, o kaya kayamanan, di pera ang kayamanan mo. Kaya lang, ang tanong, ano kaya ang kayamanan na yun? Ang pera ba ng tao madadala sa langit? Yung titulo ng lupa mo, pag namatay ka, madadala mo sa langit? Yung kayamanan mo, ginto, alahas, pag namatay ka, madadala sa langit? Walang madadala. Kaya nga sabi ni Jesus, pag ito kayo ng kayamanan sa langit, doon walang naninirang insekto. Wala po ng balang. Ano ba mga sumisira sa papalayan? Ano ba mga sumisira ng insekto? Ano ba mga ulo ng insekto? Daga, yan. Suso, ano pa? Bala, uod. Pero number 1 natin, daga sa atin, no? Yung mga sumisira. Okay. Pangalawa, walang kalawang dun sa langit. Ano yung kalawang? Siguro, di pa ako nakakamit ng langit eh. Pero nakakita na kayo ng kalawang. Sumisira, unti-unti, parang anay na sumisira sa kahoy. So yun ang sumisira niya, ang bakal o metal. At walang nakakapasok na magnanakaw daw sa langit. Mga kapatid, may nakakapasok na magnanakaw sa langit kapag siya po ay nagsisi, nananampalataya kay Jesus at pinalikuran ang pagnanakaw. Amen? Lahat tayo nagkakasala. Sa totoo lang, lahat ng tao pwede magsabing siya ay nagnanakaw. Hindi
hindi natin pinag-uusapan yung nakaw sa pera. Minsan na, nagnanakaw ng oras. Sa trabaho, nagnanakaw ng oras. Oras sa trabaho, natutulog. Nagnanakaw ng mga bagay-bagay. Hindi na ako yung pagkatao. Yan lang ang pagkatao. Paano ba yun? Bakit nga ako yan, pastor? Diba? Pastor. Scammer, yan. Oh, yan. Nagnanakaw ng yung tiwala ng tao. Pag nakuha, nanakawin na yung mga bagay na meron ka. Okay. Tuloy natin. So, huwag mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Saan tayo pinag-iipon ng kayamanan? Langit. Mga babae, saan tayo pinag-iipon ng kayamanan? Sa langit. Lang ang tanong, paano ba mag-ipon ng kayamanan sa langit? Parang wala akong alam eh. Pero paano kaya? Okay, tapusin ko lang to, tapos paliliwanag natin. Verse 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, ang focus ng Panginoon, yung puso ng tao. It is not the treasure. Kasi nga, kapag ang treasure mo ay pinagyayaman mo sa lupa, magiging ang isip mo laging, at puso mo laging nasa kayamanan mo. Pero kung ang kayamanan mo ay iniipon mo sa langit, sigurado ang puso mo ay laging nasa langit. Amen? Amen. Alam niyo po mga kapatid, maraming mayayaman, nasa totoo lang, lalo mga businessman, karamihan, may gwardiya, may bodyguard, kasi natatakot, patayin. Natatakot, mawagapin. Natatakot, itapin. Bakit? Kasi nga, mayaman siya. Kaya ang iniisip niya, nababaling sa mga bagay ng protection. Ang inisip niya kung paano masayang buhay niya. So nagdadagdag siya ng alalahanin sa kanyang buhay. Kayo po ba? Tatanungin ko kayo, kayo po ba nag-aalala na kayo ay patayin dahil mayaman kayo? Nag-aalala ba kayo? Halimbawa, baka patayin kayo kasi marami kayong pera. Nag-aalala kayo? May opo, may hindi. Ang tanong, gaano ba kayo kayaman? Diba? Gaano ba tayo kayaman para mag-alala tayo? Ako, pastor, mayaman ako. Sa joke lang, pastor. Ha? Sa joke lang. Yung nakakayamanan ko, pastor. Pero mga kapatid, ito ang pinakamagandang sinabi ng Panginoon. Pag sinabing mag-impong ka ng kayamanan sa lupa, karamihan ini-invest sa bangko. Ngayon, kapag ikaw ay pumunta sa bangko, pwede ka bang magsabi sa bangko na i-deposit ko yung kayamanan ko? O sige po, ilabas ko po. Tapos wala ka namang ilalabas. Kailangan may ilabas kang kayamanan. Di po ba? Mag-open account ka. Kailangan may pera ka. Di ba? Tama ba? Hindi ka pwede mag-open account o kaya magtago ng kayamanan mo sa bangko na wala kang tatago. Ito ang kagandahan sa Panginoon. Ang kayamanan sa langit, mga kapatid, ay hindi nanggagaling sa tao. Ang kayamanan sa langit, una pinanggagalingan sa Diyos. Ulitin ko ha, ang kayamanan sa langit ay hindi nanggagaling sa tao. Ito po yung una, nanggagaling sa Diyos. Ipagkakatiwala lang sa iyo yung kayamanan iyon. Ito ang kagandahan. Kapag tayo nag-ipon ng kayamanan sa langit, ang resulta po nito, ang puso ng tao ay mababaling tungkol sa langit. Tungkol sa bagay na nasa itaas. Sabi nga ni Pablo, Colossians chapter 3, mga kapatid, ibalik ninyo ang inyong buong isip at puso na nasa itaas, hindi sa mga nasa ibabaw ng lupa. Kung ang ating iniisip ay puro kayamanan sa langit at sa lupa, mapapahamak tayo. Pero kung iniisip natin kayamanan sa langit, maliligtas tayo. Amen? Amen. Hello, yeah. Okay. Sige po, tuloy lang natin. Ngayon, kapag tayo po ay nag-i-invest, halimbawa tayo ay nag-iipok ng kayamanan sa lupa. Halimbawa lang, iahapin ko lang. Kapag tayo po ay nag-open account sa bangko, may mga requirements ba sa bangko?
Una, kailangan meron kang ID. Pangalawa, meron kang dapat pera, i-deposit. Ano pa? Yung mga requirements. Meron, di ba? Tapos, bibigyan ka ng ATM o kaya passbook. At magiging, ang mangyayari, mga kapatid, ang bangko ay magiging protection o magpuprotect sa yung pera. Ang tanong, ang bangko ba ay pinagyayaman mo? O ikaw ang yumayaman kapag may deposito ka sa bangko? Kami ang yumayaman. Sabi niya, tayo daw ang yumayaman. Sa totoo lang, yumayaman din ang bangko kapag marami po ikaw yung customer. Kapag maraming customer na tumatangkilik sa bangko, maraming iniipong pera doon, kumikita yun. Doon ang gagaling yung pagpapasahod nila. Bakit sila nagbabangko kung hindi naman kikita? Eh, di sara na lang, di ba? Kumikita ang bangko sa mga customer. Amen? Amen! Ngayon, dalhin natin ito sa pag-iimpok sa langit. Ano ang requirements ngayon para mag-impok naman tayo sa langit? Ano ba ang mga pwedeng gawin? Kailangan mo tayo gawin lahat sa kasalanan. Okay. Meron po ako requirements how to become rich in heaven. Ulitin ko po. Meron pong 4 na bagay na pwede natin gawin para tayo maging mayaman sa langit. Gusto niyo ba maging mayaman sa langit? Hindi na bibigyan ng Panginoon ng pera para i-invest mo sa langit. Oo, Pastor. Gusto ko nang mayaman sa langit. Ang ibibigay ng Panginoon ay spiritual na biyaya. Meron po, kung kayo po ay nagsusulat, meron ba mga may ballpen dito? Bawal yata ballpen dito, no? Okay, tandaan nyo na lang po. 4 na requirements how to become rich in heaven. 4 na bagay. Tandaan nyo po, sa mga nakikinig, sa mga babae, tandaan nyo po, may 4 na bagay na dapat gawin. Gusto nyo ba yumaman sa langit? Utos ng Panginoon to eh. O ayaw nyo? Ito kasi sa lupa, mahirap yumaman, wala kasi tayo pera. Pero sa langit, pwede kang yumaman. Ito kagandahan. Mga kapatid, kahit wala tayong pera, pwede kang yumaman sa langit. Wala ba kayo? Sabi ng Panginoon yun, hindi naman sinabi ni Jesus na ang kayamanan sa langit ay pera din. Sabi nga ng Panginoon, doon ay hindi nakakarating ang insekto, doon ay hindi nakakarating ang mga kalawang at ang magnanakaw. Kaya doon tayo pinag-iipon ng kayamanan. Ano po ba? Meron pong 4 requirements how to become rich in heaven. Number 1, makinig po, makinig. Makinig po tayo. Number 1, sa mga sa mga nakikinig. Number 1, obedience. To follow Jesus. Parang pareho lang yung pastor, obedience na follow. Obedience / follow. Jesus. Okay, nakuha niyo po? Ano yung unang requirements? Ayaw yata maging mayaman. Ayaw yata maging mayaman eh. Ha? Maraming hindi nakikinig. Sana makinig kayo para maging mayaman kayo. Mahirap maging mayaman sa lupa, pero sa pagkakataon ito, pwede kayo maging mayaman sa Panginoon. Amen. Number 1, obedience. To follow Jesus. O kaya, pagtupad sa mga gusto at pagsunod sa mga gusto ng Panginoon. Lucas chapter 18, verse 22. Basahin ko lang po Basahin ko lang po, number 1 is obedience. Nakalagay Lucas 18, verse 18 to 22. Makinig po. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalong niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina.
Sinabi ng lalaki, ang lahat ng iyan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata. Verse 22. Ito po yung requirements. Verse 22. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Itagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin. Okay. Sa verse 22, dalawa po yung binabanggit. Number 1, obedience. Sabi rito, pagkarinig sa kanya ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi at pinagbilhan sa mga dukha. Inuutosan siya ng Panginoon. Mag-obey siya. Ibenta niya ang kanyang kayamanan, ibigay sa mahihirap. Obedience po yun. And then sabi ni Jesus, at pagkatapos, ibenta mo ang iyong ibigay sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Maliwanag yung instruction. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At yung katawa dito ay yung follow Jesus. Sabi ni Jesus, pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. Okay. So, first requirements is obedience and follow Jesus. Number 2 requirements, spiritual treasure. Is last. Si Jesus pa rin yun. Siya ang spiritual na kayamanan. Whereas Holy Spirit, syempre si Kristo rin po ay kayamanan. Basahin natin 2 Corinthians chapter 4, verse 5 to 7. Ito yung pangalawa ha, mga kapatid, nakinig ko. Sabi po dito ni Pablo, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. 2 Corinthians chapter 4, beginning verse 5. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya rin nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala natin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanan espiritual, ano sabi? Pinagkalooban na? Pinagkalooban na? Kayamanan espiritual. Sabi ni Pablo, na ito ay tulad sa mga palayok na gaya o gawa sa putik upang dakilala na ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Ito. So, spiritual treasure. Yan ay si Jesus. Mga kapatid, yung mayaman, kung sumunod yung mayaman kay Jesus, makikilala niya yung kayamanan ni Jesus. Hindi pera, hindi ginto, hindi pilak. Yung kayamanan ni Jesus, yung kabutihan, katuwiran, kabanalan, kapatawaran, pagpapagaling, napakaraming kayamanan si Jesus. Pag nakilala mo si Jesus. Okay, review tayo, review. Ano yung unang requirement? Obedience, to follow Jesus. Pangalawa, spiritual treasure. Jesus pa rin. Ikatlo, paano pagkakamit ng kayamanan sa langit? Be a generous giver. Pagpapagbigay. Sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Diba? Salamat sa mga kasama ko, no, na natuwa ko sa pagkagawa ng Panginoon. 1 Timothy chapter 6, verse 17. Generous giver, pangatlo. Sabi nito, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mo, huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Ang kayamanan ba sa lupa lumilipas? Amen. Tuloy ko lang. At huwag umasa sa kayamanang lumilipas, sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay sa lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Verse 18.
Utusan ko silang gumawa ng mabuti at magpakayaman saan? Sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa mga kapwa. Verse 19, sa gayon, makakaimpok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Di sinasabi na nag-iibong ka ng pundasyon, nag-iibong ka ng kayamanan. At pagdating ng paghuhukom, pag tayo namatay at naghukom, duwating man ang Panginoon, ay makakaasa ka sa tunay na buhay. Alam niyo mga kapatid, ang buhay natin dito temporary. Ulitin ko ha, ang buhay natin dito ay hindi patunay na buhay. Amen? Amen! Kasi namamatay pa tayo eh. Kapag sinabing tunay na buhay, eternal na buhay na yun, hindi na namamatay ang tao. Tayo nabubuhay temporarily dito sa lupa. Kayo po iba ay hindi namamatay. Okay, pero hindi pa kayo sigurado kung meron kayo eternal na buhay pag namatay. Hindi pa kayo sigurado. So lahat tayo namamatay. Pero sabi ni Pablo, nag-iikot tayo ng isang pundasyon para sa hinaharap upang makamit natin ang tunay na buhay. Yun yung pagdating ng buhay na walang hanggan na ibibigay ng Panginoon. Kaya nga, pinag-iikot tayo ng kayamanan sa langit, pero ginagawa rin sa lupa. Ulitin ko po, kapag ikaw ay napunta na ng langit, hindi ka na pwede mag-ipon ng kayamanan sa langit. Taron ka na nga eh. Ang pag-iipon po ng kayamanan sa langit, dito ginagawa sa lupa. Yung sinasabi dito na obedience, follow Jesus. Pangalawa, eternal o tinatawag na spiritual treasure. Pangatlo, be a generous giver. Mapagbigay ka sa iyong kapwa. Huwag ka magdamot. Mga kapatid, kayo po ba, pag may mga dalaw dito, nabibigyan niyo po ba yung mga walang dalaw ng pagkain? Baka naman sinusuli nyo. Ngayon, kapag ikaw naman ay dinalaw, na dating walang dalaw, at nabigyan ka ng pagkain, magbahagi ka naman din sa iba. Mga kapatid, dito sa lupa, dito, lalo na kayo nasa loob, practicein ninyo ang pagiging mapagbigay sa kapwa. Lalo na nasa loob kayo, practicein ninyo yung mapagmahal sa kapwa bilang magkakapatid. Practicein ninyo yung mapag-unawa, mapagbigay, magpapatawa ng mga kasalanan. Okay, review tayo. Ano yung una? Review, ano yung una? Obedience, to follow Jesus. Pangalawa, spiritual na treasure. Kaya mga pangatlo, babae. Mapagbigay sa kapwa, generous giver. Pang-apat, na requirements, how to become rich in heaven, the Word of God. Make a habit, maging ugali natin ang basahin ang salita ng Panginoon. The Word of God. Read the Bible. Sabi sa awit 119, verse 162. Sabi sa awit 119, verse 162. Page 616 sa Old Testament. Sabi po dito, dahilan sa pangako mo, nagaganap yaring buhay. Katulad mo ay taong nakatuklas noong lamang. Ulitin ko, dahilan sa pangako mo, nagaganap yaring buhay. Katulad mo ay taong nakatuklas noong yaman. Basahin ko sa English version, New King James. Basahin ko sa New King James. Sabi rito, I rejoice at your word. Ako po ay nagagalak, nagbubunyi sa iyong salita. As one who finds great treasure. Tulad ng isang taong nakatagpo ng kayamanan. Ano kaya pakiramdam kapag kayo ay nakahawin ng kayamanan? Kaya, Pastor. Hindi ninakaw ha? Yung hindi mo sinasadya, bigla ka lang nagkaroon ng kayamanan. Masaya. Tapos wala namang pangalan ng address. Baka sa'yo talaga yun, no, brother? Alam niyo,
napapanood ko lang din sa pelikula. Pero siguro, kung totoo mangyayari sa akin yun, talagang masaya, di ba? Ikaw lang, halimbawa, naglalakad ka sa kalye, nakabuhat ka ng pera na papel. Wala sa wallet, wala sa wallet. Makabuhat ka lang ng 100, hindi ka ba matutuwa? Siyempre, isipin mo, kanino ba ito? Walang pangalan. O, sa'yo na yun. Ano pa kaya yung sinasabing nakakatagpo ka ng kayamanan?